Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa aking YouTube channel, Gandara SIU. So, pa-subscribe na lamang po niyan ka-OG and don't forget to click the notification bell para kayo mag-i-updated sa susunod nating balita. Anyway, para sa gabing ito, ang ating update ay pumapatungkol dito po sa apila ng Tape Inc. na kung saan ay ngayong araw nga lang po sila nakapagbigay ng statement. Kahapon, napakatahimik po nila, no? Kahapon pa po kasi ito pinag-uusapan ng mga legit na records. Grabe ang bilis din ng source ni Models of Manila. So, ayun nga, medyo yung iba umasa na hindi na aapilang tape, susuko na. Pero wala eh. Ayaw ilaglag ng taping kalaban. Gusto nilang mabawi talaga ang titulong Itbulaga. Makikita natin na seryoso sila sa pagbawi. Ang tanong nga lang yung strategy kaya nila ay magwo-work. Ka-legit records. Sabi kasi nung iba parang ang kasong ito ay hindi kaya na Attorney Maggie. Kumbaga hindi niya ito gamay ka-legit records. Unlike dito kay Attorney Buko na parang gamay na gamay niya at alam niya yung gagawin. Meron na po siya ng strategy at plano. So, saan pa lamang ba nakakapuntos ang Tape Inc? Ano pa lang ba ang nagagawa nila laban sa TVJ? Parang YouTube pa lang naman po ata. Yung YouTube pa lamang ang nababawi nila. So, yun lang, dun lang sila may points. Pero sa kaso, wala pa ka-legit records. So, medyo mahirap din para sa pangalan na Attorney Maggie to kung ititigil na dito. Kasi galing po si Attorney Maggie sa pagkapanalong case nung kay Vong Navarro, di ba? So, mataas ang expectation ng tao sa kanya. Ito pa namang case na ito, talagang open po sa publiko. So, medyo maapektuhan yan ang pangalan ni Attorney Maggie. Anyway guys, so bago tayo mapunta dyan sa reputasyon ni Attorney Maggie, nag-post na nga po doon at nagpasa ng statement ang Tape Inc. sa GMA News Online. So, hindi pa rin po nila natatanggap, no? Natalo po sila. Mali daw po ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. So, humihiling din sila na sana bigyan ng linaw kung meron bang copyright sila Miss Jennifer TVJ sa soundtrack, sa segments, and all. Pero di ba kaya nga sila pinahinto kasi nga taas sa TVJ nga po ang copyright niyan? Sabi dito, apela ng Tape Incorporated sa Court of Appeals para mabawi ang title na Itbulaga ay posibleng mabasura. Ibasura ang apela ng Tape Incorporated sa Court of Appeals. Mga kapisers at ka-legit records, nagmamatigas na talaga ang Tape Incorporated, hindi talaga marunong tumanggap ng pagkatalo sa korte. Alam nyo na kasi, ang Tape Incorporated ay hindi nakakaintindi ng katagang the reference decision is final. Mas pinipili pa ng Tape Inc. na yung natitirang kayamanan nila ay gagamitin na lamang sa pag-apela nila sa Court of Appeals kaysa sa ipambayad nila ng danyos sa Tito Vic and Joey. So, parang mas tanggap nila na maubos ang pera kakaapila kaysa ang pera nila ibigay sa TVJ, sa danyos. Ganun ba yon? Ganun ba kabiter ang Tape Inc. to the point na no way, in my dreams, never ako magbabayad sa Tito Vic and Joey. Maubos na ang pera sa kakaapila at pakikipaglaban. Wag lang sa TVJ mapunta para anong bitter naman ang dating, di ba, ka-legit records. Anyway, yun yung pinanghahawakan nila. At the end of the day, meron din naman nga silang sakripisyo dito sa Itbulaga. So, nalugi ang PSI dahil hindi kumikita ang Itbulaga. Pero, sa halip na ang Itbulaga na lamang ang tadyakin, kasi hindi kumikita ay gumawa ng panibago at kumapit sila sa Itbulaga na they can, makakasurvive sila. So, hindi ba itatanggi na meron silang sakripisyo dito. Pero kasi, ang usapan dito ay sino ang tunay na may-ari
Sino ang nag-create ng Eat Bulaga at sino lamang ang tumulong para mapalago at maging successful ang show. Ando naman ang pagiging thankful ng TVJ. Hindi naman siguro yon mawawala at the end of the day. Pero nawa kasi maganda naman yung relationship nila eh. Kaso may pumasok na kahaman eh. Na kung saan nakapagpagulo sa lahat. Okay naman sila, 'di ba? Lahat sila nagbe-benefit sa Eat Bulaga ngayon. Pero bakit kailangan pang umabot sa point na ma-secure nila na mapunta sa kanila ang Eat Bulaga? Hindi nga eh. Lumalabas sa TVJ ang may-ari eh. Si Joey De Leon, nag-create ng titulo, wala pang kontrata, siya rin ay may ambag sa logo, and anything, unang araw, pagpapakilala sa Eat Bulaga, nandyan sila at hindi sila nawala. Wala namang bentahan na naganap, just nakikinabang lang sila parehas sa Eat Bulaga. Pero dun nga pumapasok yung kapag masyado kang sakim, gusto mong kunin lahat, nagugulo. Kaya ngayon, sino po ang lugi, di ba? Sila. Lugi sa ratings, advertisers, lugi sa laban sa legal matters, lugi rin sa suporta ng taong bayan. TVJ Plus meron pang advertisers. Advertisers po kasi mas malaki talaga yung kita. Major advertiser. Unlike, sabi pa po dito ka-OG, parang hindi po sila nakontento sa bagong title na ginawa nila para sa sarili nilang noontime show. So, ito yung sinasabi ko kagabi na baka pati po sila, ultimo po sila, hindi natutuwa, hindi nagagandahan sa sarili nilang gawang title. Kaya parang panay pa rin ang kanilang habol sa titulong Eat Bulaga. Siyempre, bukod po sa many reasons pa kung bakit. Anyway, kami pa dito, kahit na umabot pa ng 100 times ang apela ng Tape Inc. sa korte ay mababasura din yan ng mababasura na para silang nakaubos ng bilyong piso dahil sa paulit-ulit na pag-aapila nila sa korte. So, ayun, mababasura at mababasura lamang din daw ang kanilang apela. Posibleng mabasura, lalo na kung wala rin naman silang bago na ipapakitang pruweba at mas matibay na statements at katwiran na para sila po ay katigan ng Court of Appeals. Siyempre, pag nag-apila ka, kailangan mas matibay yung ipapasa mong apila. Ipapasa mo ng mga reasons, evidences, philosophy, logic, etc. etc. Lahat na para paboran ka. Kasi kung hindi, mas malalim, hindi mas matibay, mababaliwala lamang din yan. So, para sa akin, habang umaapila sila, dapat sa patibay ng patibay ang kanilang ipinapakita, ebidensya, katwiran, explanations. Tingin ko doon may hirapan ng tape. Kasi kung mga same lamang din daw ka-OG, sabi ng mga netizen, opinion po nila kung lahat same lang din from evidences, witnesses, ay baka mabilis lang din ang pagbasura sa kanilang apela. Samantala, itong post ni Master Joey De Leon na kung saan meron po ditong clown, meron pong number na pinanggalingan nila, 927. Then ngayon sa Channel 5 naman, ito po yung history ng Eat Bulaga. Tapos yung number 1 dyan guys, sa mga nagtataka, 927, lahat po ng yan, diba, naging channel po ng TVJ. And kahit po magpalipat-lipat, ikot-ikot, ano mangyari, lagi silang number 1. Ayan po nakalagay sa taas. May ikot-ikot man po yung mga dice na yan, they are still the number 1 noontime show. And narito naman ang Eat Bulaga, na kung saan napakaraming crown, no? Kasi pag mamayari yan ni Joey De Leon. So, doon pala napakaklaro po ng mensahe ni Henyo Master. Sabi nga niya dito, the CR of the word crown
is short for creator. And as for the last 3 letters, then the creator should own it. Make your own crown. Na grabe talaga, napaka-henyo na henyo Master Joey De Leon. Hindi ko naisip yun CR for creator, then yung own. Crown, diba? WON. Creator should own it. Ay, grabe. Palakpakan natin yan. Sayang wala akong sound effects. Kayo na lang guys, palakpak kayo. Charisa. Then, yung clown naman na symbolizes for fun. Nagbibigay saya, ligaya sa atin po lahat. Kahit saan man po dalhin ng tadhana. Channel 9, Channel 2, Channel 7, Channel 5 is still number 1 na nagbibigay ng saya sa bawat Pilipino. So, iyon, Kaligitary Cards. Dito sa caption ni yung Master Joey De Leon, isang malaking katotohanan para sa tape. Nagawa na lang po kayo ng sarili ninyo. Hindi yun nangaangkit po kayo. Tamang-tama yan ngayon. Nag-apila po ang tape, Kaligitary Cards. So, bakit kailangan nyo pang mag-apila? Napatunayan na ng TVJ na sila ang tunay na may-ari. Then, kahit naman nung nasa inyo pa, hindi rin at wala rin tumatanggap, naniniwala na inyo talaga yan. So, bakit hindi na lang kayo mag-create ng sarili ninyo? Bakit patuloy pa rin ang pag-aapila nila? For sure, tameme sila dito, Kaligitary Cards. Kasi tama naman sa inyo, Master Joey De Leon. The creator should own it. And even ng Tape Inc. aminado na si Joey De Leon ang creator. Yun nga lang katwiran nila, hindi porket siya ang creator, siya na daw ang dapat na may hawak ng trademark, magmay-ari ng trademark. Yun totoo. Nakainom, Charis. Samantala sabi dito, wala bang hacker ang TVJ para maibalik kay YouTube channel? Naku, wag po ganon. Kung gusto po natin ibalik kay YouTube channel ng TVJ, wag na po nating i-hack. Kasi atin naman yan. Sa TVJ naman yan, bakit kailangan pa nilang i-hack? Ang kailangan, idaan sa legal. Legal na pamamaraan. Kagaya ng ginagawa ngayon ng TVJ, pwede naman nila ang kinenang Itbulaga makipagmatigasan. Noon, paglipat nila sa TV5, pwede na nilang gamitin Kasi, the moment na ginawa yan ni Joey De Leon ng Itbulaga, kanya yan. So, pwede niyang gamitin, pero idinadaan po nila sa legal process. Kasi ang dapat ikatakot ng TVJ kung sila talaga ang nasa tama. Sila ang tunay na may-ari. So, ganun din dito sa YouTube. Bakit kailangan nilang i-hack? Kung po pwede naman nilang idaan sa legal na pamamaraan. Kasi, yon ang gawain ng may paninindigan na sila ang may-ari. Hindi nila kailangan mag-hack, kundi patunayan na sila ang tunay na may-ari. So, opinion ko lang naman, Sir Che, ano bang pangalan po ninyo? Anyway, yung opinion ko lang naman yon. No hard feelings. Anyway, sabi naman dito ni Emmy Roman na maganda rang gabi. Siguro mas okay kung bilhin na lang ni MVP yung APT Studio kung papayag si Mr. APT or at Antonio Pito Vieira. Yung studio niya, para di siya maipit. Wala namang magagawa mga halusos doon. Di naman nila pag-aari yun. Unless pati yung APT Studio may balak rin silang angkinin. So, parang hindi naman ata ako convinced na papayag si Sir Tony Taviera na ibenta kay MVP ang APT Studio. Pero totoo, no, mukhang may ipit talaga itong si Mr. Tony Taviera kung sakasakali na ibigay niya sa TVJ ang studio. I mean, hindi ibigay, yung tawag doon. Palipatin ulit doon. Tapusin ang kontrata sa tape. Kasi pa nangyari yun, pinalis ang tape, TVJ naman nauupa, ay may ipit siya sa sitwasyon. Ang TVJ nga hindi na sinasama si Mr. Tony Taviera. Kasi naalala ko nung kasal nga nitong si Maine Mendoza, sabi ni Tito Sen nga ba may sabi na si Henyo Master, na ayaw rin kasi nilang maipit o pag-initan ng taga-tape
si Mr. Tony Tobiera. Anyway, yun na pong update ko sa gabing ito. Collegiate Trafficads, pa-comment lang sa baba na inyong opinion at saloobin. And of course, don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.